President Bongbong Marcos went up north over the weekend to inspect public works projects along Cannon Road. No ghost projects this time as what he discovered in Bulacan last week, but the chief executive was as disappointed over the quality of work on structures in Benguet province. Of particular interest to Mr. Marcos is a rock shed project worth 260 million pesos. The shed took more than 2 years to build, but there were still landslides and soil erosion around the area. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. Para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. President Marcos also asked why the all-important road itself was almost gone. Sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na. Talagang na-erode na. Dahil yung slope protection dito sa baba, sa tabi ng ilog, ay napakababa at napakahina. The DPWH Cordilleras reply, slope protection was just not part of the project. But for the president, failed projects are simply tantamount to economic sabotage. It's not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Aside from the rock shed, the president also inspected a rock netting project along another section of Cannon Road. Here, he explained how bad corruption has seeped into state-funded initiatives. Napaka-notorious ng rock netting to as corruption, pinagbawal na. Pero ginawa pa rin. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. And joining us again tonight to talk about these projects along Cannon Road and more, we have Baguio City Mayor Benji Magalong. Good evening, Mayor Magalong. Good evening, Ces. Good evening, Sean, and good evening to our viewers. Thank you for having me. You know, the RockNet, you've been talking about this for so long, and is it because of you that the president knew about this and wanted to inspect them? Well, siguro may idea na rin si Presidente because the rock netting is not only, what I mean is concentrated in the Cordillera region. It's all over the Philippines. Marami rin lugar dyan sa Region 1. Meron dun sa Region 2 area, sa Mindanao, meron din mga rock netting projects. Ganon din sa Region 4 area. You were beside the president while he was giving his press conference, which led to speculation, Mayor, that you are going to be the next DPWH secretary. Well, not just speculation, but really some informed sources have been spreading this talk. Have you been also, have feelers have been made? Ses, pati nga ako nagulat ako dyan sa biglang lumabas na yan. Dahil lang ba nakasuot ako ng hard hat at naka-jacket ako, bigla na sila. I was only invited. Pinuntahan ako ng PMS, sir, the president wants to talk to you. Please accompany him dyan sa kwan. Tinanong sa akin kung ano yung mga lugar na i-inspectin. Nagbigay ako ng mga listahan. So inuna namin yung rock shed. Pagkatapos next yung itong rock netting, including yung mga cat's eye, yung mga stud. Then may pinakita rin akong lugar sa syudad ng Baguio na ito yung the road that leads to nowhere. Walang pupuntahan yung kalsada. Binanggit ko rin sa kanya yung mga project dyan sa UP na hindi matapos-tapos, dyan sa BGH. At ganoon na rin yung mga solar lights at yung mga roadside barrier na grabe rin ang markup sa mga prices niya. Na-correct ko rin. Sabi ko, sir, yung 12,000 po na binanggit nyo sa rock netting,
Actually po yan sa actual cost yan, sir, na binanggit ng NEDA according to their study. That's around 24,000 to 25,000. Sabi niya, maliit pa pala yung estimate ko. Okay. Yung gumawa po nung Rocknet, no, na lumabas din sa mga reports, Mayor Magalong, na previously the owner also ran for position there in Benguet under the President's Party, Partido Federal ng Pilipinas. Sabi naman niya, gumana naman daw kasi kung hindi pa daw siya nakatayo doon sa loob mismo ng Rockshed. Ano pong masasabi natin doon? Well, in fairness naman, yung purpose ng Rockshed to shield, yung mga commuters, yung mga mob, yung mga vehicles from falling rocks, nako naman niya, na-achieve naman natin. Pero ang problema, yung design. Kasi bakit nagkaroon ng Rockshed, pero bakit mahina yung pundasyon? Kaya nga nag-collapse. Bakit hanggang doon lang yung Rockshed? Bakit hindi nila in-extend dito? Considering the fact na doon sa isang area na hindi na-coveran ng Rockshed, vulnerable din yun. In fact, doon ang galing yung landslide, bumagsak, tapos tinamaan yung foundation, tapos mahina pa sa nakita nga ni Presidente nung tinuro ko sa kanya yung Gabion Wall. Sabi ko, sir, siguro maganda kung titingnan natin yung Gabion Wall na yan. Bakit ganyan? Sabi niya, oo nga, sabi niya, mukhang mahina. Bakit ganyan na nangyari dyan? So, talagang very disappointed siya. Very frustrated. Maramdaman ko sa boses niya. At alam mo, galit na galit siya. Isa na po ba yun sa mga examples, Mayor, no? Nung sinasabi natin, medyo pinaparti-partisyon yung mga proyekto na dapat, kumbaga, mas comprehensive or isang malaking project kasama na yung pag-reinforce ng kalsada sa ilalim, dun sa pagtayo ng Rockshed, etc. Well, yung mga binabanggit mo, Sean, this is to restrict alam mo kasi paborito ng mga kongresista, yung mga district engineer. At yung amount na pwede lang i-cover is from 50 million to 150 million. Kaya ang gagawin nila, hanggang doon lang para laging district engineer kasi ang laki ng influensya nila. But in this particular case dito sa Rockshed, that's about 260. So ang nag-undertake niyan is the region. Mayor, I'll go straight to the point because you had time with the president. Did you tell him where the corruption is emanating? You've been talking about this for so long, and the vice president has already pinpointed that it's really the House Speaker and the chairman of the Appropriations Committee that are behind the insertions to the budget. Well, yes. Alam mo, we never discuss it. It's a very sensitive issue, but we never discuss it. Nabanggit ko lang na sa kanya na, sir, talagang malaki, sir, ang problema natin with Congress. No, sabi niya, yes, totoo yan, sabi niya sa akin. Alam mo, hindi mo naman pwede makipagkwentuhan ako doon sa ating presidente. Alam mo ako, very formal ako eh. At nahiya naman akong nakikipagkwentuhan lang na parang barkada ko siya. So we really focus lang dun sa mga projects at talagang he was apektado yung mood niya sa galit niya eh. And ang binanggit niya sa akin dapat bago matapos itong administrasyon ko something needs to happen, sabi niya. Hindi ko basta-basta bibitawan ito. So I believe he's really he was really determined to create a legacy talaga. Ito siguro magiging Marcos legacy, itong anti-corruption campaign. And it's aligned with our advocacy. Well, we are in the third week of the president inspecting and getting upset. But what is the proper, di ba nag-volunteer na kayo, nag-suggest na kayo na kung paano dapat gawin tong investigation. And there's still no action towards that eh. Shouldn't we by this time already have some independent commission formed, or anyway, whatever body this is that will do an honest-to-goodness, credible investigation? Well, ayaw ko naman paunahan ng ating presidente. No? Pero sa tingin ko meron siyang strategy says eh. Okay. Probably we have a different approach. Iba yung approach ko sa akin is immediately a third party. Pero siguro iba rin yung sa kanya. Gusto niyang i-validate lahat. Kaya siya umiikot, tinitignan niya. Alam mo, very busy talaga yung kanyang PMS eh. Nagulat nga ako na they're all over the country. Nagbabalidate sila. Tapos talagang pinupuntahan ni Presidente para sabi nga
nakita ko na he has a good grasp eh. Alam mo, pati yung mga technical terms, may dala-dala nga akong isang civil engineer na talagang isa siya sa mga nagdi-design dyan sa mga rock netting. At nung pinakita nga niya, explain niya kay Presidente na, tingnan mo sir, ito malleable to. Unlike yung mga European technology na hindi mo basta-basta sir, mababali yan. Alam niya, pati yung mga terminologies, pati yung mga values, alam niya, nagulat nga ako sa kanya. So talagang siguro meron na talaga siyang knowledge and I believe meron siyang strategy. Hindi ko lang alam kung paano. We'll just have to be a little more patient to await. Oo nga. Pero Mayor, so wala talaga kayong na-turnover na mga pieces of evidence, any documentary evidence to the President, di talaga na-bring up at all, no, kung paano, anong road yung tatahakin itong investigasyon? Well, binigyan ko siya talaga ng briefer. Nandun lahat yung mga detailed unit price analysis, nandun yung mga pictures din. Pinag-compare ko yung yung mga presyo. Binanggit ko rin sa kanya yung mga ibang mga projects. Alam mo, hindi ko pa nga nabanggit sa kanya na meron kaming nakikitang isang ghost project na solar lights. Nagulat nga kami na same place, same area, same span doon sa road, pero iba yung title. Tapos iba rin yung solar lights din, pero iba yung dimension ng lights. Pero nung pinuntahan namin, sabi namin, wala namang pagkakaiba. Yun pa rin. Kaya pinag-aaralan namin mabuti. Bala ko sanang banggitin kay Presidente, pero hindi ko pa masyadong na-validate. Kaya better na tahimik na lang muna ako dito. In due time, i-raise ko niya. Sabi niya sa akin, Benji, anytime, you just give me a call at ipadala mo sa akin. Kung may nakawa ka mga ebidensya, padala mo kaagad sa akin. If you need anything, kasi ang isa sa mga problema namin na binanggit ko sa kanya, sir, wala pong transparency in DPWH. Every time we ask documents, wala po. Bibigay po kami, wala bibigay sa amin. They even ignore us when we ask for a hearing. Let us say we invited them sa City Council. They ignore us and they won't attend. Parang meron silang sariling republic. Tapos tama-tama naman si Mayor ng Tuba, kasama ko siya, no? Si Mayor Clarita, binanggit rin niya na talagang walang konsultasyon. Every time na may mga project ang kongresista at DPWH, we're not consulted. There's no public engagement. And this is not only the sentiment of mayors in the Cordilleras. This is actually a common sentiment among all the mayors all over the country. Kasi ako naman na secretary dati ako secretary general at nagsusumbong sa akin yung mga mayors. At ganun din na rin yung mayors for good governance. So, ganun din. Totoo pala yun, Mayor, kasi may mga governors na kaming nakausap. Ang sabi nga nila, pati daw yung mga mayor nila, walang idea na may gagawin yung national government ng mga proyekto. So totoo yun na hindi kailangan kumuha na ng permit. Kasi nabanggit rin po ni President Marcos na gusto niyang ibalik yung sistema na yon na kailangan magpaalam muna doon sa local government bago mag-undertake ng proyekto. Nung binanggit nga namin sa kanya, nagalit siya. Kaya nga binanggit niya yun eh. And then, alam mo, pati yung grasp niyan, binanggit ko lang sa kanya, sir, there's a reduction of 35%. Kasi katatapos lang namin, I met with the Tourism Council kasi bumagsak nga namin tourism. And we were able to determine around 35%. In passing lang, binanggit ko sa kanya. Pero tingnan mo kagad, nag-grasp niya kagad, binanggit niya kagad yun, economic sabotage. Kaya this is something na sabi ko nga sa iyo, walang konsultasyon sa amin. Basta kung ano naisip nilang gagawin, bahala sila. Kami ang nakakaalam kung anong kailangan ng aming syudad o aming municipality. But walang konsultasyon. Kung ano yung gusto nilang project, for some reason, hindi ko alam kung bakit yun ang naisip nila na hindi naman kailangan gagawin. Katulad yung road that leads to nowhere. Biglang gumawa ng kalsada doon. Multi-million, hundreds of millions pesos, multi-year. Para saan yun? Pati nga si Presidente, para saan yan? Para saan yan, sabi niya. Sino ba yung nakatira sa dulo, sir? Di ba sabi ni Secretary Singson, farm to my resort. Ano? Road, ano? Farm to resort road. To my resort road. Or road to my farm. Your guess is as good as mine. Alam nyo, napapasekretary ako pero Mayor, when did the system change? Because in our conversation with Secretary Singson, during his time, the bidding was transparent, and they would
inform the local government units of the projects that they are undertaking. This is your third term. Did the system change from your first term in office? Well, I learned from Secretary Singson, and I observed that as well. Binabanggit niya sa akin na during the time na siya yung secretary, hindi makaporma yung mga kongresista na yan. Hindi sila pwedeng mamili kung sino yung gusto nilang district engineer o kaya regional director. Pero nung nag-take over ako as mayor in 2019, nagulat ako na katabi ko yung kongresista, katabi ko yung DPWH. Pati meron ako sinadya sa DPWH. Nag-a-approve, nagulat ako. Nag-a-approve, bakit itong kongresista nag-a-approve? Sabi ko, ikausap ko yung DPWH. Sabi ko, hindi pwede yan kasi ito tapos na yan eh. Pwede bang ganito? Tapos nung isipin mo gano'n, no? Bakit nag-a-approve ang kongresista eh? Tamang babatas naman yun. Kaya doon ko nalaman na ganun pala. Ito pala system. Sa inspection ninyo, Mayor Magalong, with the President, ilang proyekto po yung in-inspection na ninyo? Out of curiosity lang. Nakailang? Projects po yung in-inspect ninyo with the President? Are you referring to ilan nung na-inspect namin? Yes. Juan? Yes po. Yes. Alam mo, marami pa sana kaming papa-inspect na mga rock netting, ano? Pero yung pinaka-safest na lang para sa kanya, baka mahulugan pa siya, kaya kinakabahan din kami. Kaya isang lugar lang, patapos pati yung cat's eye, nakita yung cat's eye nga, nagulat siya na ganun pala yung presyo, no? Nagulat siya. Ito naman, nawala na naman yung mood. Kaya ako nagkuha na rin ako eh. Kumbaga, naglalaylo na rin ako magbanggit pa sa kanya na ibang mga anomalies kasi nakikita mo talaga na naapektuhan siya eh. Because he's just so passionate about it. Okay, well, Kasi marami pong nag-o-observe yung galit ni Presidente, bakit nakatawa pa rin? You know, some of those criticizing. Pero dito talagang nakikita niyong talagang galit na talaga. Yeah, sometimes tatawa siya kasi sort of sarcastic lang. Yeah. Dinadaan na lang niya sa tawa. No? Yeah. Nakikita mo eh. Parang ridiculous Nakita ko na yung the brazenness of it is matatawa ka na lang siguro. Sarcasm na lang siguro niya yun. Yung ganun ba? Tapos dinadaan niya. Pero pag ina-explain ko na sa kanya, nakita mo talaga na hindi siya nag-i-smile talaga. Tapos papakunot na lang. And I just wanted to get your thoughts, Mayor, dun sa nagyari over the weekend. Yun nga, yung DPWH-DE na sumubok mag-bribe kay Batangas Representative Lian Leviste. Ano pong na-feel ninyo nung nabalitaan nyo yun? Sean, it's a common practice among district engineers, probably some of the regional engineers. Lalapitan nila, lalo-lalo na kung mga bagong kongresista. Lalapitan nila, Kong, meron ka ritong 2.8 billion. Siguro I'll just advance to you yung kami ng bahala. We're going to give you 20% advance. Kung mahina yung integrity nung kongresista, can you just imagine 20%, that's about 500 plus, 560 million. Lalaki na yung mata niya, lalo na pag sinabing i-advance na namin sa'yo, di-deliver namin sa'yo. So ang nangyayari dyan, pag pumayag na yung kongresista, meron pa siyang siguro, sabi niya, Kung yung 10% or 15% mo, i-deliver na lang after the project. So what happens is that the district engineer, meron na pala siyang sariling company na, alam mo na, very discreet. Siya na pala yung contractor. So siya nang gagawa ng plano, siya na rin ang magde-design, siya na rin ang magpapabid, siya na rin ang magbibid, siya na rin ang mag-i-implement, siya na rin ang maniningil, siya na rin ang tatanggap ng sisingil. Ganon nga sisingilin. Ganon talaga yung sistema dyan. It's structural, it's systematic, it's a highly organized crime. But we actually saw it in practice in the case of Congressman Leviste. And since, Parang nagkaroon na barya lang yung 3 million, sa totoo lang. Yung sinasabi niyong amount, 500 million. Parang down payment pa lang kasi yun, di ba? Bibigay ganun sa ba? kanya parang 300 million. But since may use case na, Mayor, what do you hope, to happen next? Since may tumumba ng isang DE, do you think, how can we take advantage of this na nagyari na ito? Well, vigilance, alam mo, diyan mo malalaman na marami rin palang talagang maayos na mga kongresista.
At sana wag silang ma-influence ng mga, alam mo na, yung mga batikan, yung mga trapo na kasamahan nila diyan sa Kongreso. Sana. So dun po sa mga project na in-inspect ninyo dyan sa Cordillera, ano ang next step? So, kailangan ayusin yung rock shed na yon, kailangan palakasin yung foundation, uulitin? Well, talagang challenging eh. Kailangan talaga magkaroon ng study. In-depth study how they're going to do it. So talagang magkakaroon yung geotechnical study, talagang siguro kukuha na lang ng isang third party to really come up with a more objective study about, kasi talagang nasira yung yung slope protection eh. So Cannon So, Road will be closed for... Hindi naman. No? It's not. May one-way siya. One-way siya, pero very, very limited lang sa type of vehicles siya. At kung minsan, off and on, lalo na kung may malakas na ulan, close kagad dyan, automatic close kagad dyan. Kasi nahuhulog eh. Alam mo nga, bago mag-inspect si Presidente, may mga nahulog pa nga bato the day before. Eh. May mga nagsisitakbuhan yung mga PSG. Matagal na nga problema yan ng Cannon Road. Maliit pa po ako, lagi po may mga rock landslide warning, beware falling rocks po, at minsan natatakot nga ako tumingin. Who do you think should undertake that plan, no? Para talagang once and for all, comprehensively maaral na from Camp 7 to Camp 1, and that they can really fix it para magamit na talaga, na hindi yung patsi-patsi. Alam mo, Sean, I'm really glad that you mentioned that because so much money was poured into to Cannon Road. At looking at the entire budget na nagamit diyan, dapat Class A na yan o baka Super Class A na yan eh. Pero tingnan mo itsura niya, para siyang provincial road. Ganyan katindi, ginawa siyang milking cow. But you mentioned about the comprehensive. There's already a master plan. In fact, nagkaroon nga yan ng roadshow yan eh. Pati yung ang mga recommendations nga dyan, gagawa ng mga tunnels para talagang maiwasan na itong mga erosions na ito. Pero at the end, matindi nga yung roadshow na ginawa yan. I think about 6 months o 8 months na ginawa yan at ang daming nagsubmit ng mga proposal. Pero I was even part of that roadshow, nag-attend ako. Pero after that, wala na nangyari. Hindi na rin natuloy. Tapos bigla nang umusbong yung mga rock netting dyan. Nakanino po yung master plan, Mayor? With the DPWH. It was DPWH Central Office ang nag-conduct ng roadshow. But like you said, we should have a third party to look over this master plan. Parang nawalan na ng credibility for me as an ordinary citizen. Ang DPWH, I mean, right now, zero credibility. Tama? Well, alam mo, talagang matindi ibig sabihin, the morale is low. Kausap ko yung ibang mga engineers talagang walang tiwala sa mga kasamahan nila sa region, especially yung top management sa kanilang regional offices o sa kanilang mga distrito. At nagugulat din sila na maraming plano na cut and paste. Sila mismo nagsasabi puro cut and paste. Kaya ganyan sila nangyayari na parang pare-pareho ang presyo pero iba-iba naman yung operating environment. Iba naman yung situation doon. Right. Gugulat din sila. Wow. The President has a big task ahead. Well, thank you very much, Mayor and Secretary. Thank you very much, Cesar. For joining us in the big story. That was Baguio City Thank you. Mayor Benji Magalong.